Andyan siya ngayon. Andyan kaya. Diyan sa ano, sa may nyug, doon ka magtago. Ha? Dito nga. Tao po. Tao po. Tao po. Galit yung gwardiya. Tao po. Tao po. Pwede hingi ng tulong? Hingi po ako ng tulong. Naliligaw po kasi ako. Hingi po kang tulong, te. Pwede makahingi ng pagkain. Naugutom po kasi ako. Sino kasama mo dyan, te? Nanghihingi tayo ng pagkain, mga kalingap. Nanghihingi tayo ng... Hindi nagdadalawang isip na bigyan tayo ng ano, ng pagkain. Ayan, andito. Panoorin po natin, mga kalingap. Po? Okay na po yan. Okay na yan. Ikaw, anong pangalan mo? Nakabidyo tayo, te. Itong ano ko, itong ginagawa ko, prank lang ito.
Ito ang sadya ko dito si Tatay Carding. Wala siya? Puro man po naglawod. Pinaprank lang namin si... Pasensya na tiyar, nagsandok pa talaga nung... Pasensya ka na ah. Daming mga aso. Promise ka ako. Kadiin. Nagano po, naglawod. Ito yung anak ni Tatay Carding. Oh. Ang bait naman ni ate. Buti hindi ka natakot sa akin. Parang nakita niya ako doon sa may ano. Hindi niya nakita. Hindi mo ka nakita. Nakita ko yan din. Asan si Kuya Carding ay? Naglawod po. Naglawod? Ano po? Anong pangalan mo ate? Tari kami po. Rikami. Oh, ito yung ikaw yung anak ni Kuya Carding na Babae. babae. Tapos ilang kayong magkapatid? Dalawa po. Dalawa. Tapos yung lalaki, anong pangalan ng lalaki? Raymart po. Panganay yon sa iyo. Ano po? Bakit anong ginawa ni mama? Sana nasa pumunta si mama? Yung may ibang pamilya na po siya. Okay lang naman sa iyo. Anong taon ka nung nilayasan kayo dito? 7 po. 7. Taon mo. Ito mic para marinig yung mga manonood. Ilang taon ka na ngayon ate? 13, ay Anong pangalan? 14 po. Anong pangalan? Rika May. Rika May. 14 years old. Oo, 14 years old. 7, 7 taon na rin na nawala dito si mama ninyo. Mabuti ate, hindi ka natakot sa akin ng Nangalba. nung una. Nangalba. Ay, kinabahan ka ng una. Akala mo totoong pulubi. So, bakit Mas okay nga yun, sakto natin na siya yung hindi si Kuya Carding. Kasi kung si Kuya Carding, ang nakaano sa'yo, kilala ka. Makikilala kasi hindi ako talaga nag-una Ganda nung hindi ako ng uling ay. Hindi makikilala kagad ako ni Kuya Carding. Oo. Pero kung siguro ako ng uling, baka pati ikaw baka matatakot ka talaga. Mumukha akong pulubi ay. Pero naman kasi, mostly kasi dito sa Santa Cruz, tumutulong sa mga ganyan. Kasi may mga pumapasok din dito na mga pulubi talaga. Ay, meron pumapasok dito? Yes. Pero Pero hindi naman ate. hindi naman sila hindi naman sila yung mga brutal kung Oo. hindi. Naka-experience ka naman ate. Hindi man po. Meron So ganun. first time mo, Ikaw po. first time First time pa lang ito na- naka-encuentro ka na So prank pa. Parang So that, prank lang yung ginawa namin. prank lang yung ginawa namin. Biro nyo, hindi siya nagdalawang isip na Yes. kumuha pa talaga ng plato doon. Mas okay nga yung mga ganong tao kasi yung mababa oo. yung mga loob. Diba? Bakit mo ginawa yun te na Nairak po kaya kasi. naisipan mo, paano mo naisipan yun? Nakita ko po na parang hindi ka pa nakakanaroon sa nagutom ka. Kaya nagkwatulos ako. Wow, talaga. Kasi talaga yung mga tao na kagaya sa amin na mga nagpa-prank, pinaprank namin yung mga taong nasa liblib. Binabalikan. Pinaprank namin yung mga tao na Especially yung mga nasa liblib. binabalikan, diba? O mas lalo pag yung mga binabalikan namin, pinaprank po namin. Kung kunwari sa una, kung anong itsura namin nung una, tapos sa pangalawa, hindi na rin na makikilala. Kumbaga ay nagpapanggap na pulubi. Nagkataon naman din na ikaw yung akala ko nga kapitbahay. Marami na pawis ka na. Nga, susutin ko pa mga ito. Ang sarap naman, prank. Akala ko andito si papa mo. Sabi niya po kaya sa akin,
Ning magalawod nga na daw siya, kina mga alas 10 daw po, magawli siya didita. May magabot daw didita. Tama, baka mamaya. Eksakto no, ano pa natin, mahintay pa natin si Carding. Anong grade ka na ba? Grade 9 po. Grade 9. Malapit na rin siya magano. Grade 12, 3 taon na lang. Grade 9 sa ngayon. Parang gusto ko na mag-aral. Sa sunod, 10 na. Po. Alas na lang kaya. Ako din. Six pa lang. Ano? Wala akong ipit. Saan ka nag-aaral ngayon, te? Diyan po sa ano, diyan dito. Sa Santa Cruz High School. Po. Buti naman at sinamahan mo pa rin si papa mo dito. Po, nung sumama ko po kaya, nung magali siya, ning ano, nagaybi po kaya ako sa tuta. Gusto ko mag-iba sa inyo, kina. Gusto niya magsulo siya mag-adun sa Manila ta. Dito po so ano niya, dito so agum niyang isad. Tagalogin po, te. Tagalog. Hindi ko maintindihan. Ning yung mama ko po nung bata ako, nung aalis pa siya, Oo. ning gusto kong sumama sa kanya. Tapos ayaw niya po akong pasamahin kasi gusto niya mag-isa siyang pupunta doon sa isa niyang asawa. Grabe, talagang pinamuka niya na na wala na kayong halaga. Yung Sa papa kanila. ko po nung nangyari yon, pumunta po sila ng Piodora ng kapatid niya. Tapos, po niyang aalis yung magulang ko para makaalis din siya. Kumbaga naka-impake na siya na ganun. Po. Pero hindi po alam ni Papa. Oo. Nung nakaalis na yung papa mo, Tsaka doon na rin ano, po siya pumunta. Sinamahan niya yung lalaki, Po. yung kinakasama niya ngayon. Ning may cellphone kasi po kami ditong keypad. Tapos, kay Papa yon Oo. binigay niya kay Mama para may cellphone din siya. Tapos, narinig ni Papa, may kausap ng ibang lalaki yung mama ko. Tapos, nag-away sila dito. Tapos, binasag niya yung cellphone at nagalit si Mama. Umalis na siya. Nagalit siya kay Papa kasi Gumawa lang ng dahilan niyo. Gumawa lang. Para lang makalayas dito. Masaya na talaga ginagawa. Kaya nga. Di, anong ginawa naman ni papa mo yung time na yun? Nagalit ba siya or ano? tinanong niya po ako kung saan na daw si Mama. Tapos, sabi ko, umalis na po siya. Sabi niya may pupuntahan daw siya. Tapos, dala niya na yung mga damit niya. Doon na siya dumiretso sa sa Manila. Po, tapos, di na siya bumalik. Doon na rin sila nagkita or taga roon yung lalaki. Tagaron po yung lalaki. Tapos, naglipat sila dito sa Claveria. Claveria, Nueva Ecija? No. Diyan po sa kabila. Akala ko Nueva Ecija. Meron kasi yung Claveria sa Nueva Ecija. Pero, okay lang. Okay na din yun. Kasi at least, di ba? Hindi na nagsakripisyo pa ng more na si Papa niya. Hindi magmula noon, hindi na gumawa ng hakbang para magkambalikan pa sila ni papa mo. Hindi na po. Magmula noon hanggang ngayon, hindi na siya bumalik. Yung taga 7 taon nang nakalipas. Siyempre, 7 years pa lang siya noon. Tapos ngayon 14 na. Yung mama ko po, nalaman na lang namin, pinutulan siya ng kamay kasi
parang nangnakaw siya kasi wala na silang makain. Kasi yung asawa niya, wala din trabaho kasi ano na siya, matanda na siya. Sino ang nagputol ng kamay ng mama mo? Yung ano po, yung ninakawan niya. Parang nagnakaw siya ng mga alahas, ganun. Ano yun? Yung inchik ba yung amo niya o ano? Wala naman po siyang amo. Paano? Parang ninakaw niya yung may-ari na, kasi may mayaman dun sa Claveria. Oo. Tapos parang pumunta siya doon. Tapos natsyempo niya din na walang tao doon. Tapos parang pumasok siya doon. Tapos parang nahuli siya. Tapos pinapili siya kung papatayin siya o puputulin lang yung kamay. Pinili niya po yung putulin na lang yung kamay niya. Kasi naman papatay, hindi wala nang pag-asa na talaga na ano yun. Kung daliri lang ba ang pinutol? Dito po. Putol, kamay. Grabe. Yung mama mo? Pangalawa na kasi yung ginawa niya, kaya parang hindi na siya pinasensyahan, kaya pinutol na lang yung kamay niya. Ngayon na nagsama sila ng kinakasama niya ngayon, natanggap naman niya. Opo. Nakita pa rin niya na putol pa yung kamay ng mama mo. Opo. Tanggap pa rin siya. Anong nangyari ko lang dito? Sa mama nito. Sa bagay, pinili niya ay putol kamay, hindi pa tayo, okay na rin yun. Ganun. Kasi naman niya yan, papatayin. Pero kasalanan naman talaga ng mama mo kung kaya ganun ang nangyari sa kanya na pinutulo ng kamay. Opo. Inamin niya ba o nahuli mismo? Nahuli po siya. Doon sa bahay mismo? Opo. Mga alahas ang kinuha? Kasi po, nabalitaan namin dito na may nagsabi sa akin yung pinsan ko na taga Claveria. Sabi niya, putol na yung kamay ng mama mo kasi nang nakaw daw siya. Doon mismo sa ang nakakita sa kanya sa Claveria? Opo. Kasi, marami kami doong pinsan. Oo. Tapos, palagi yun nakikita kasi nagtitinda din sila ng isda. Tapos, yung mama ko, naglalakad din yun doon kasi bumibili siya ng pagkain nila. Tapos, nung umuwi dun dito yung mga pinsan ko, sinabi nila sa amin. Sinabi nila sa inyo. Wala nang dinalaman din yan ng papa mo. Opo. Sabi ng papa ko. Ano ni papa mo nung time na yun na nakita na putol na yung kamay niya? Sabi niya, buti nga yun sa kanya kasi imbis na dito daw siya sa amin, trangkilo siya, tapos gumawa pa siya ng kalokohan. Yan Para lang makasama niya yung Opo. kinakasama niya ngayon. Gumawa talaga siyang ng paraan para may pamasahe siguro. Kaya. May pangkain din, ganun. Pambili ng pagkain at saka yung pamilitin na rin yung pamasahe. Hirap yun. Hindi yun hindi niyan kininto sa akin ng papa mo nung unang araw na pumunta ako dito. Baka nahiya siya. Okay lang. Okay lang naman. Ganun talagang buhay. Di bali mamaya ang karugtong natin doon kay papa mo yung kwento para Pang-primer. Anong oras na ba? Yung tinitirahan mo dyan, kaninong bahay yan dyan? Kay, Mag-anak ninyo? sa kapatid po ng tatay ko, kay Ma'am Basyon. Bali ikaw lang nandyan nakatira? Opo.
Ay, Tapos si dito, papa mo lang at saka si kuya mo din. Opo. papa at kuya mo nandito dito naman sa bahay. Po. Oo. Sabagay yung kwento ni tatay mo dito ay yung bahay na ito hindi sa ano naman. Ano mo yung sa kapatid niya? Opo, nakikitara lang po kami Wala, dito. oo, dito. Tapos yung bahay niyo dati sa Bulacan? kailan ba yung nasunog? Nasunog po dun. Sinunog po kasi nung pinsan namin. Kasi parang pinagalitan ni Papa yung pinsan namin. Oo. Tapos parang nagalit siya kay Papa. Ginawa niya, nasa laot si Papa. Tapos sinunog niya po yung ano namin, yung bubong. Tapos Hanggang sa buti na lang, naabutan pa namin. naabutan. Ibig sabihin na ano Hindi pa pa natupok. Hindi pa Hindi pa natupok lahat. yung ano. Hindi pa po lahat. Tapos pinalitan na lang po ni Papa ng ano kasi ano na din eh, masisira na. Malapit lang ba dito yun, yung bahay yung nasunog? Diyan po, diyan oh. Pataas po yan. Tapos dali-dali si Papang kumuha ng tubig para lagyan ng tubig para mapatay yung apoy. Ay, dito lang sa bahay, sa katabi. Opo. Yun ang bahay nyo dati, Opo. na sinunog. Opo. Sobrang ano pala yung sinapit ng pamilya ninyo. Nung una, iniwan ng asawa. Tapos yung asawa naman, yung mama mo, pinutulan ng braso. Yung braso yung tawag doon? Opo, dito. Oo. Braso ang tawag doon. Dahil ko kasi yung kamay, siyempre daliri lang yun. Oo, dito lang. Yung braso eh. Tapos ngayon, sinunog pa yung bahay ninyo. May ano ka na, may isip ka na nung sinunog yung bahay ninyo dati. Opo, may isip na ako. Tapos, hindi ko naman kasi alam na gagawin niya yun. Nakilaro ako kasi bata pa ako nun eh. Nakilaro ako tapos pumunta ako kay Papa kasi nandyan na siya. No. Nung pagpunta namin dito ni Papa, nakita namin umuusok na dyan sa taas. Lumaki ng lumaki, hindi naman. Na ano naman. Dyan po, ninyo? dyan. Oo. Yan ang ginawa niya doon sa kaibigan. Kaibigan ba yon ang sumunog? Pinsan. Pinsan Ay, po. pinsan. Bakit daw nagalit yung ano, yung pinsan niya? Yung tiyuhin mo yun. Nag-ano po siya, tinatawag niya akong tita. Pero mas ano siya sa akin. Mas matanda. Po. Bakit tinatawag kang tita? Baka siguro sa Pamangkin ano ko yung... ata yun. Ha? Pamangkin ko. Ay, pamangkin mo. Yung ano, yung Sumunog. yung sumunog ng bahay ninyo. Bakit hindi nyo naituloy yung naipapagawa ng papa mo? Alin po? Yung bahay na nasunog. Hindi pa itinuloy ng papa mo na pagawan yung bahay na yun. Wala po kasi kami pang bayad sa pag pinagawa namin yan, wala po kami pang bayad doon sa gagawa. Kaya yun. Siyempre mahal na ano din yung libor. Yung libor ang mahal ano. Magkano ang ano dito ang bayad ng libor? 400 or 350 ganun. Siyempre sa materialis pa, mahal ng materialis. Grabe pala ang ano, ang sinapit ni Kuya Carding. Maraming ano din, maraming pagsubok din ang dumating sa kanya. Pero balita ko nung araw dito ng ano na nung panahon pa ng bagyo,
Parang siya atang, ang pagkaalam ko dito, siya atang pinagmulan para sumikat ang Barangay Santa Cruz. Opo, kasi dati po, nung di pa po maray siya sinusumpong ng hika niya, Mm. palagi po siya nakakakuha ng malaking isda at malaking pusit. Pusit. Po. Tapos mga ibang isda, isda na mga malalaki, palagi siyang nakakakuha dati. Oo. At pinapabenta niya sa may mga kaya na Mm. bumili. Mayroong ano, yung mayroong na kumuha sa kanya ng picture. Opo, Tapos meron. ipinost. Kaya tinanong kung sino yung tao na yun. Doon nagsimula yung umabot yung pagtulong doon dito sa barangay na ito. Kumbaga yung papa mo ang daan para matulungan ang Barangay Santa Cruz. Mm. Sabi ko, ba't umabot na? Kumusta? Kuya Carding, Okay lang. Ito, walang huli. yung nabutan namin yung ano, yung bunso mong anak. Oh. Kape Kape muna kuya. Kuya, kape. Timpla mo kape. Hindi na. Tapos na kaming nag-almusal. Ayun, meron pala kaming dalang bigas. Salamat. Yung galing kay ano, kay Ate Inday TV. Yung bigas na yun. Na, kumusta naman sa laot? Wala, umuwi ka kami kasi ko. Darating kayo ngayon eh. Ano yung bulbul? Yung mic. Uy, sorry. Ramang po lumbod. Marami namang kuha. Wala. Walang kuha. Walang huli kasi malabo yung dagat. Ah, Basta malabo ang dagat, mahirap makahuli ng isda. oo. Di wala kang naiwan ngayon. Wala. Paano yan ay? Wala kang ulam. Ay. Bili na muna ng May bigas gulay-gulay naman. dyan. Pero May walang bigas ulam. naman. Oo. Ang ginawa namin kanina, ipaprank nga sana kita. Papanggap akong pulubi. Oo. Pero yung nabutan namin, yung anak mong isa, Itong babae ko. oo, Oo. siya ang naprank ko tuloy. Wala ka namang nakuha. Oo. Kuya, meron lang akong tanong sa iyo. Meron lang akong kunting katanungan. Oo. Okay. Dahil kasi nung time na yun na pumunta ako dito, nung una tayong nung unang in-interview kita, Oo. hindi mo nasabi sa akin na yung asawa mo ay naputulan ng kamay. Balita ko lang yun, pero hindi ko naman talaga na personal na nakita. Ay, hindi mo siya nakita? Hindi. ng personal? Yung mga pamangkin ko, kasi naglalako din ng isda doon sa kanila, Oo. nakita, putol daw talagang kamay. Iwan ko lang kasi balita lang sa akin eh. Hindi naman ako nakasigurado. Oo. Kasi akala ko naman yung time na bago siya umalis dito, akala namin putol na yung kamay. Hindi naman. Buo pa. Buo pa yun. Nung umalis na siya dito sa akin, mga ilang buwan, nabalita ako, putol ang kamay. Hindi ko lang alam kung bakit naputol yung kamay. Oo. Totoo nga yung sinabi ng anak mo na pinutol nga yung kamay. Pero sa iyo naman, nabalitaan mo lang. Balita ko lang. Oo. Akala ko nung time na nagsama pa kayo, saka na lang saka... Hindi pa yun naputol. Mhm. Sabi ko, bilisan natin. Baka nandun naghintay sa bahay yung bisita ko. Kakahiya naman. Kaya sabi ko, kahit wala pa tayong huli, uwi na tayo. Dito naman yung anak mong yung babae.
Yun naman ang aking nakausap. Ganun pala yung ano, yung palang ano, yung bahay mo. Yung mga bahay ko, mga sira-sira. Sinunog yung bahay mo dati. Oh, doon. May sarili kaming kubo doon, kaya lang nasunog. Tapos, Nasunog or sinunog? sinunog nung bata. Pamangkin ko, Yung pamangkin. anak nung pamangkin ko. Simple, wala pa naman sa gustong pag-iisip. Oo. Pero kubo lang yun, maliit lang. Bata lang yun. Bata. Baka naman siguro inutusan. Hindi, matanda. naglaro lang sila, tapos nakakuha ng posporo, nagsindi-sindi sila. May mga anding-ding noon, ganyan, mga dahon ng niyog. Oo. Siyempre, sisilaban talaga yun pag may Siyempre, mano yan, yung Oo. tuyo na yun. tuyo na. Oo. Mabuti naman may natira pang gamit. Wala na, kunti na lang ang tirang mga gamit. No? Oo. Pero yung karamihan talaga nasunog. Natupok din ano. Oo. Buti na agapan pa yung ibang mga gamit-gamit. Pero yung iba talaga wala na, hindi na Oo. agapan. Wala ka nang balita kuya sa asawa mo. Wala na. Hindi na naman ako nagpapansin nun kasi maliwanag naman yung usapan namin bago siya umalis eh. Kung halimbawa na babalik dito na uuwi, tatanggapin mo pa ba? Hindi ko pa siguradong matatanggap siya kasi siyempre pag-uusapan pa namin dalawa yan eh. Oo. Hindi naman ako nagkukulang sa kanya Oo. sa pagkain dito kasi araw-araw naman ako nasa dagat. Sagana ka naman sa pagbigay sa kanya. Oo, lahat ng kita ko binibigay ko naman sa kanya. Binibigay mo Oo. naman sa kanya. Di naman ako yung tao na para inom, para sugal, di naman ako gano'n. Ano pang hinahanap niya sa isang lalaki? Masurti nga siya, nakatagpo siya ng lalaki na talagang tapat sa pamilya, tapat sa asawa, yung gano'n. Pero nagawa niya pa rin na, na ipagpalit ka niya. Nagtrabaho lang siya sa Maynila, pero mo 1 taon, hindi man lang nakapadala kahit piso dito. Grabe naman ano. Oo. Tapos ako pa nagpadala ng pamasahe para makauwi siya dito sa Bicol. Ako pa nagpadala. Umuwi naman. Umuwi. Tapos pag Tapos? uwi dito, lahat ng gamit niya dito, mga damit, inimpake na. Inimpak. Oo. Grabe naman. Umuwi lang para mag-impake. Oo, yun pala ang sadya na dito sa Bicol. Tapos bumalik na. Hindi, umuwi na doon sa Burias. Kasi taga doon din na asawa niya, sa Burias. oo pala, oo. May usapan na sila nung lalaki doon. Doon na sila magkita sa Burias na. Sa Burias na. Kasi taga doon yung lalaki din, kasama sa kanya eh. Yung napangasawa niya, ngayon, yung pinakasama niya. Grabe ano. Umuwi lang para ano, Mag-impake. Tapos yung pala ay sasama sa iba. Wala Baka tayo. naman ano, hindi na kayo nag-usap ng time na yun. Wala na. Wala ka namang nabanggit sa kanya na bakit anong ginawa, nag-impake ka. Ikaw ba ilalayas na ng tuluyan? Oo, pinag-usapan namin yun bago siya umalis. Ba't naka-impake na lahat ng damit niya? No. Ano ibig sabihin? May edad na tayo, alam na natin yung Oo. purpose niya na aalis na talaga kasi inubos na niya nung gamit niya eh, ng mga damit niya. Sabi ko, kung alis ka, wala akong magagawa. Kagustuhan mo eh. Oo. Kuya Carding, magpaalam muna kami ha. At mayroon pa kaming ibang pupuntahan. Init naman ang lakad ninyo. Mainit. Talaga ganun. Kahit na mainit gulang pa rin, gunanggo para makatulong. Oo. Maraming salamat dito sa dala niyong bigas. Malaking tulong na Galing rin to. kay Atin Day PB. Maraming salamat kay Atin Day PB sa pabigas niya. Kaya Carding, alis muna kami Okay, salamat. Maraming salamat. Ate, alis muna kami ha. Kami ay marami pang pupuntahan. Timpla sana man lang ng kape kayo dito. Nagkape man lang kayo sana. Ano mang problema, may maaasahan ka na makakasama.
makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na lagi na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, mabuti niyong kaibigan na maaasahan nyo anuman ang problema. Pagtulong sa mga nangangailangan ay di titigil sa kanyang kabutihan. Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo, tutulong hanggat makakaya para sa inyo. Sa kanyang mga video, maraming mga taong natutulungan at buhay ay nababago. Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan, laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlog. Mabuti sa kapwa, mga kapuspalad, kahit anong unos di kayo iiwan. Ano man ang problemang dumaan, laging merong Jose Andrino Vlog. Mga kalingap na laging nandyan, sama-samang magtutulungan. Ano mang problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na laging na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, ano mang problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na laging na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, sa mga charity, para sa mga bata, sa mga feeding program, siya ang kasama. Kahit gano'ng kalayo, kanyang pupuntahan.